Naalala nyo, lagi ko sinasabi sa inyo na pag natutulog kayo sa gabi, yan, panakot ko sa inyo yan eh. Siguraduhin nyo na sa kalagitnaan ng pagtulog nyo walang nanonood sa inyo. Eto na yung episode, nakakatakutan yung lahat. Paano kung sa kalagitnaan ng dilim na yan, habang tahimik at nagpapahinga ang lahat, bigla na lang hindi mo alam may pumasok na pala sa kwarto mo, nakangiti siya na parang isang demonyo. May hawak siyang barel at mukhang sabik na makakita ng dugo. Gusto ko sanang tanungin anong gagawin mo pero hindi mo naman kasi alam na nakatitig to sa'yo. Pero kung buhay ang diwa mo, no? Kung ako siguro magugulat ako, then magpapanik, and then matatakot, syempre manlalamig ka pag nangyari sa'yo to sa totoong buhay. Ikukwento ko sa inyo ngayon ang tungkol sa serial killer na si Richard Ramirez. Bakit siya kinilala bilang The Night Stalker? At bakit binalot niya ng takot ang Los Angeles? Aalamin natin. At bago natin simulan yung kwento, gusto ko kayong paalalahanan na brutal, madugo, graphic, at nakaka-stress talaga yung kwento natin ngayong gabi. At baka kakatitig nyo po sa larawan na nasa likod ko, baka hindi kayo makatulog. Kung hindi kayo komportable sa mga ganitong klase ng kwento, maiintindihan ko kung lalampasan nyo muna ang video na to. This is actually one of the most requested stories mula sa inyo. Kaya naman kung interesado kayo, sabay-sabay na nating aalamin ang kwento ng The Night Stalker. Sasabihin sa'yo na sinasamba mo si Satanas para pakawalan ka ng isang serial killer, gagawin mo ba? The Scare. Summer ng taong 1985, dito na nga nabalot ng kakaibang kilabot yung mga madidilim na gabi ng Los Angeles, California. Nang maibalita na ang dami raw yung kakaibang mga klase ng pagpatay doon sa nasabing lugar. Kakaibang klase ha. Ang malala pa, eto na, walang pattern. Kasi mapalalaki, mapabae, bata, matanda, namamatay. Hindi pa natin masabing pinapatay ha. And as long as nandoon ka sa bahay na napiling puntahan kung sino man to, alam mo na mamamatay ka. Yung gamit niya sa pagpatay, paiba-iba rin dahil merong barel, may kutsilyo, may mga bakal na makakapal, hinahampas. Lahat yan nagamit sa pagpatay. Na para bang kung ano lang yung mahawakan or kung ano lang yung dala, yun na yun. Sabi nga nila, the unpredictability was its own kind of weapon. And I think alam na natin na siya nga ito. Ganyan pumatay itong si Richard Ramirez o mas kilala ng iba bilang The Night Stalker. Pero ngayon kikilalanin muna natin siya. Tsaka saan ba siya nagsimula? Bago natin tignan itong mga pagpatay na to. The Killer. Si Ricardo Leyva Munoz Ramirez o Richard Ramirez ay isang American serial killer, rape at burglar. Nakilala siya dahil sa killing spree na ginawa niya mula April 1984 to August 1985. Isa't kalahating taon din sa Los Angeles, California. At ayon sa balita, nakapatay daw siya ng humigit kumulang 15 katao. Napakarami sa kanyang killing spree at mga break-ins, mga panluloob na ginagawa niya sa kalagitnaan ng mga madidilim at tatahimik na gabi. Katakot yan. At dahil sa mga krimen na to, binansagan nga siya na marami yung tawag sa kanya The Walk-in Killer, pumapasok lang The Valley Intruder, at syempre yung pinakasikat is The Night Stalker. Ipinanganak po siya February 29, 1960 sa El Paso, Texas, US. Mula sa isang
immigrant na pamilya. Ayon sa mga kwento, bata pa lang siya ay hindi na naging madali ang buhay para sa kanya dahil madalas siyang saktan daw ng kanyang tatay. At dahil sa mga pananakit na ito, nagtamo siya ng multiple head injuries. At sa sobrang lala pa, kapag ulo po, hindi ako doktor no, pero kapag ulo talaga, di ba, nandyan na yung kakaroon ng mga seizures. Nauuwi nga ito sa mga epileptic seizures sa kanya. So para makalayo siya sa kanyang abusive father, madalas siyang sumasama sa pinsan niyang si Miguel. Si Miguel naman ay isang Vietnam War veteran na may schizophrenia at PTSD. Grabe. And unfortunately, imbis na maging magandang impluensya pa to sa kanya, parang naging kabaligtaran pa yung nangyari. Itong si Miguel po kasi, no, pasensya na po sa mga nakikinig sa atin na habang nasa Vietnam siya, marami siyang mga ginawang krimen. War criminals ang tawag, di ba? Technically, he raped, and even pinugutan ng kung ano-anong klaseng katawan yung mga Vietnamese women. At ang masaklap, yung mga litrato na ginawa niyang souvenir o ebidensya sa mga karumal-dumal na krimen na ginawa niya ay madalas niyang ipakita sa pinsan niya na si Richard, na paborito niyang tawagin bilang Little Richie. Nakaka-bad trip yung ganyan, no? Yung imbis na magbigay ka ng magandang impluensya sa mga batang nasa paligid mo, ikaw pa mismo yung sumisira sa pag-iisip at nagiging cause ng trauma nila. Bata yan. They usually look up to the people around them and follow the things that they see adults do. Kaya kung papakitaan mo yan ng mga hindi magagandang gawain po, ano na lang yung expect natin na magiging behavior at foundation ng mismong bata? Diba? Hindi mo naman kailangan maging henyo para maintindihan yan. So nakakagigil po talaga. But going back to our story, at 15 years old na po, no, yung ating pinag-uusapan. May 4, 1975, nakita niya mismo nang patayin nitong si Miguel sa harap niya yung asawa nito. Gamit yung isang barel, no, na brutal, walang awa, walang bahid ng pagkakakonsensya. Kaya importante din talaga na ikwento ko sa inyo itong si Miguel. Dito na daw nagsimula yung turning point ni Richard mula sa isang matatakuting bata na naging hardened, no? Tumigas. Sullen young man. Wala nang pakialam. Can you imagine at 15 years old, kakapasok niya pa lang sa pagiging teenager, sa mga ganyang edad dapat, diba? Landi-landian, ganyan, puppy love, crush, online games, yung mga ginagawa niya, pero kay Richard, patayan po agad. Ang aga niyang na-expose sa pagiging brutal at kawalan ng awa. Nakakaawa rin po talaga siya, diba? Pero let's be fair, yes, serial killer siya at walang excuse sa mga kasalanang nagawa niya, but at one point in his life, naging bata rin po siya na walang kamuwang-muwang. Walang batang gugustuhing mamulat sa ganyang klase ng buhay. I guess yun yung gusto kong sabihin sa inyo. But sadly, yung mga taong nakapalibot sa kanya, masasabi mong hindi dapat ine-expose sa mga bata dahil wala silang magandang impluensya, yun lang. Wala na ako ibang word na pwedeng gamitin eh. So dahil po sa mga nakita niya na krimen at kabrutalan, naging interesado si Richard sa alayo ng talon, di ba? Satanismo at nalulong sa bawal na gamot. Ang mas malala pa po ng mga panahong yan kung kailan nasentensyahan itong kamag-anak niyang si Miguel ng murder by reason of insanity ay nasa pangangalaga pa rin siya nito. Nakulong rin si Miguel sa isang mental hospital. Pero matapos lang ang 4 na taon, nakawala. Ganon. Ay, Diyos ko. Alam mo na yung gagawin yan paglabas, di ba? And around this time, nagsimula nang ma-develop yung obsession ni Richard sa mga sexual and physical violence na nakita niyang ginawa ng pinsan niya sa mga babaeng nasa larawan. Dito na rin nagsimula yung mga pagsuway-suway niya sa batas, kagaya ng pagpasok sa mga bahay-bahay, pagnanakaw, maging pangmomolestya. Ayon mismo sa kanya, hindi daw naging traumatic para sa kanya yung pagpatay nitong si Miguel sa asawa nito. Instead of being traumatized, it became a fascination. Hala, si Miguel pumapatay. Parang ang saya. Lalo siyang naging withdrawn at mapag-isa. Madalas siyang nagpapakalangu po sa droga, partikular na sa LSD na tinatawag. Hindi ko alam kung ano yung epekto niyang LSD na yan. No? Pagdating ng 1977, bago matapos siya sa kanyang 9th grade, nag-drop out naman siya sa high school at nagpatuloy sa pagiging bulakbol. Tumira siya sa kapatid niyang babae na si Ruth at yung asawa nitong si Roberto.
na isa namang obsessive na mamboboso. Nakakaloka po yung kwento. And again, hindi magandang impluwensya na naman po. Dahil madalas siyang isama ng lalaki sa pamboboso tuwing gabi. Pero parang it's atay na rin sila eh. Parang mas malala na rin naman yung nagagawa nitong si Richard. Nung nakalaya po si Miguel, naging bonding session nilang tatlo yung pambobo. Ang weird, di ba? Dahil gaya niya, sinasama na rin tong si Roberto. By 1982, pagdating niya ng 22 years old, ay saka siya lumipat ng Los Angeles, California. Kung akala nyo ay magbabagong buhay na siya pagkalipat niya, hindi! Mag-uumpisa pa lang po yung kwento natin. Intro pa lang tong sinasabi ko sa inyo. Dahil mas dumami pa yung mga krimen na nasalihan niya. Saan nga ba naman niya kukunin yung pangtustos niya sa mga bisyo niya, gaya na lang ng droga, kung wala naman siyang trabaho, diba? Dahil dito, ay nagpatuloy yung kanyang mga pagnanakaw at dumating pa yung panahon na nakulong siya ng panandalian matapos siyang mahuli sa pagnanakaw ng kotse. Ngayon, eto na, first murder. June 28, naku, birthday ko to. 1984. Hindi po ako 1984 ha. Ito yung unang naitalang pagpatay ni Richard Ramirez matapos niyang at manaksak ng isang 79 years old na babae. Si Jenny Vencao. Isang matanda ha, na babaeng walang kalaban-laban sa isang lalaking kasing bata at kasing lakas niya. Kaya yung biktima sa krimen na to talagang walang palag. At kung akala nyo brutal na yung pananaksak, kumapit kayo dahil kaloka. Nilalas niya po ng sobrang lalim yung leeg nitong matanda. Hindi siya satisfied sa ginawa niya, no? Sa sobrang lalim daw, pugot yung ulo. Hindi niya intensyon pugutin yung ulo. Napugot lang. Ganon. Kawawang matanda. Kaya nyo pa ba? Hingang malalim, start pa lang po tayo. Marami-rami pa. Sa loob ng 9 na buwan mula ng brutal niyang patayin si Jenny Vencao, na nahimik naman po itong si Richard. Hindi na nagparamdam. But when he came back and struck again, he was ready. Kumbaga parang nagpe-prepare lang siya. Handang-handa siya ipagpatuloy yung pinigil niyang kagustuhan na pumatay. And this time, hindi lang isa, kundi mas marami pa yung papatayin niya. Murder spree. March 17, 1985, sa araw na to, nagsimula muli yung pambibiktima ni Richard. Sa kalaliman ng gabi, inatake niya ang 22 years old na si Maria Hernandez sa labas ng bahay nito. Sa Rosemead, binaril niya ito sa muka ng kanyang .22 caliber handgun matapos nitong bumaba sa garahe ng bahay. At sa maniwala po kayo at sa hindi, nakasurvive itong si Maria dahil kasabay nung pagbaril sa kanya ni Richard, natakip niya sa muka gamit yung kamay niya na may hawak na susi. So, imbis na sa mukha niya dumirekta yung bala, yung susi ang tinamaan nito, kaya naman nabuhay po siya. Swerte, di ba? Nagpanggap siyang patay hanggang sa umalis si Richard sa nasabing lugar. Sa loob naman ng bahay, yung roommate niyang si Dale Yoshi Okazaki na 34 years old po ay nagtatago sa counter sa kusina matapos marinig yung putok ng barel. Pero ang hindi niya alam ay inaabangan pala ni Richard yung pagsilip ni Dale. Nakakaloka, parang killer talaga sa pelikula. Kaya nung itinaas niya ng dahan-dahan yung ulo niya, boom! Binaril siya sa noo. And this time, hindi gaya ni Maria, Dale was not able to survive the fatal headshot. Sa kaparehong araw, matapos lamang ang 1 oras ng krimen na ginawa niya sa Rosemead, hinila naman ni Richard ang 30 years old na si Tsai Lian o si Veronica Yu mula sa loob ng kotse niya habang nasa Monterey Park. 2 beses niya itong binaril gamit yung .22 caliber handgun bago siya umalis. Dahil dito, pagkadala kay Veronica sa ospital, ay idineklara agad ito na dead on arrival. Naging usap-usapan sa media ang mga krimen na to na naging dahilan para maging laman ito ng napakaraming news coverage kung saan inilarawan ng suspect bilang isang kulot na lalaking may luwang mata. Kung nakikita nyo po, medyo malaki talaga at hiwa-hiwalay na sira-sirang mga ngipin. Description na nagdala ng takot sa mga taong nakatira sa Los Angeles. May nakita pa nga ako ng yung mga drawing nito. Ayan, diba? Matapos lamang ang 1 linggo, umaga ng March 27, 1985,
pinasok naman ni Richard ang isang bahay sa Whittier na nanakawan na niya isang taon ang nakaraan. Pinasok niya habang natutulog ang 64 years old na si Vincent Charles Zazara ay binaril niya ito sa ulo. Nagising naman dahil sa ingay na gawa ng pagputok ng baril yung 44-year-old na asawa nitong si Maxine Lavinia Zazara. Di gaya ng lalaki, hindi niya agad pinatay si Maxine dahil alam niyang ito yung nakakaalam kung saan nakatago yung mga valuables ng pamilya. Binugbog niya ito at itinali ang mga kamay habang pilit pinapaamin kung saan mahahanap ang mga bagay na maaari niyang tangayin. Habang naghahalughog po si Richard, hindi niya alam na nakawala pala sa pagkatali itong si Maxine, kaya naman dahan-dahan itong nakapuslit para kunin ang isang shotgun na nakatago pala sa ilalim ng kama nito. Akala ni Maxine yung shotgun yung tutulong para makaligtas siya. Itinutok niya to kay Richard at pinutok agad nang lumingon ito pabalik sa kanya. Laking gulat nilang dalawa nang hindi pumutok yung barel dahil wala pala tong bala. Kaya 3 beses siyang binaril ni Richard gamit yung handgun nito. At siguro dahil sa gigil, kahit patay na si Maxine, gamit yung malaking carving knife na nakuha niya sa kusina ng bahay, ay niya ito ng inverted cross sa dibdib. Pagkatapos ay ito ng mga mata na siyang nilagay naman niya sa jewelry box nito. Hindi pa siya nakontento, sinubukan pa niyang gahasain yung bangkay nito but he failed to have an erection. Pasensya na po sa mga nakikinig. Dahil na rin sa sobrang shock niya nung muntikan niya na siya itong mabarel. Yung jewelry box naman na pinaglagyan niya ng mata ay inuwi niya sa kanyang apartment. Nagmatch po yung bala ng barel na nakuha sa crime scene sa mga bala na nakuha sa mga nauna ng krimen. At dahil dito ay agad pumasok sa isip ng mga investigador na hindi ito isang random attack at isa itong serial killer yung hinahanap nila. Mula dyan, sunod-sunod na nga yung pagpatay na ginawa ni Richard Ramirez. Killing spree nga. Nagpanik naman yung mga tao sa Los Angeles dahil sa mga pagpatay na to. Dahil sa takot ay tumaas yung gun sales sa nasabing lugar. Gaya nung nauna ko na sinabi sa inyo, walang pinipiling biktima si Richard po, no? Babae, lalaki, bata, matanda. Tipong kahit sino makasalubong niya at makursunadahan niya, papatayin niya. Kung ano din yung ginamit niyang murder weapon mula sa barel, kutsilyo, bakal ng gulong, grabe, maging machete ay ginamit niya sa pagpatay. At ayon sa kwento ng isang biktimang nakaligtas na si Sakina Abowath, matapos patayin yung asawa niya, pinilit siya nitong sumumpa kay Satanas na hindi siya sisigaw habang sinasaktan at ginagahasa siya ng lalaki. Na aksidenteng pumasok sa kwarto yung anak niyang 3 years old, itinali ni Richard yung bata. Grabe! At patuloy ito sa paghahasa sa kanya. Hindi siya nito pinatay. Maging yung anak niya ay iniwan itong buhay. Kaya naman, pag alis ni Richard ay nakahingi sila ng tulong sa mga kapitbahay. Sa ibang mga biniktima naman niya, nag-iwan siya ng pentagram, yung sa demonyo at phrase na Jack the Knife sa dingding ng bahay. Na tila ba patunay na sumasamba siya kay Satanas. The investigation. Isa sa mga biktima ni Richard na si Inez Erickson, isang 29 years old na babae ang naging dahilan po para magkaroon ng detalyadong description ng itsura ang suspect sa mga investigador. August 24, 1985, matapos takbuhan yung naunang krimen na ginawa niya sa kapareho ring araw, pinasok naman ni Richard yung bahay ni Bill Carnes, isang lalaking 30 years old at ng fiancé nito na si Inez Erickson. Habang tulog yung dalawa ay pinasok niya ang kwarto ng mga ito, sa kanya binaril ng 3 beses si Bill. Matapos barilin ang lalaki ay si Inez naman yung pinagtuunan niya ng pansin. Sinabi niya kay Inez na siya ang night stalker. Ayun na, kaya yung tawag sa kanya. At punersa itong sumumpa na naman po sa pagmamahal kay Satanas. Kasabay ng pambubugbog at pagtali sa babae gamit ang isang necktie. Matapos kunin yung mga bagay na pwede niyang nakawin, hinila niya si Inez sa ibang kwarto at doon na ito pinagsamantalahan. Tila ba nanunuya, hindi niya pinatay ang babae at sinabihan pa itong tell them the night stalker
was here bago ito tuluyang umalis at tumakas. Nakawala sa pagkatali si Ines at nakahingi naman ng tulong sa mga kapitbahay, habang sibil naman nakasurvive matapos maoperahan at maalis yung 2 bala sa kanyang ulo. Nakausapin ng mga pulis si Ines, nakapagbigay ito ng detalyadong description. Yan na nga yung pinag-uusapan natin kanina, nitong si Night Stalker. Nakatulong din sa pag-identify kay Richard yung mga footprints na nakuha ng mga investigador sa mga nauna ng bahay na nilooban niya. Isang fingerprint din ang nakuha sa kotseng ninakaw niya na naging dahilan para ma-identify ng mga pulis na iisa lang yung mga suspect dito sa krimen na to. Gamit din yung fingerprint ay na-identify si Richard bilang the Night Stalker. At FYI lang ha, maraming nagsasabi na himalang sumakto na kakaumpisa pa lang nung fingerprint storage system nila noong mga panahong yon, pero nagamit agad to sa pag-solve ng isa sa mga pinakamalalang serial killing sa California. August 13, 1985, sumakay ng bus si Richard papuntang Tucson, Arizona para bisitahin yung kapatid niyang lalaki. Sa mga oras na to, wala siyang idea na mukha na pala niya yung laman ng mga dyaryo at mga balita dahil wala pa yung kapatid niya sa bahay nito. Napilitan siyang bumalik ng Los Angeles noong August 31. Isang grupo ng matatandang babae yung nakakilala sa kanya. Sa loob ng isang convenience store ay nakita naman niya yung mukha niya sa front page ng dyaryong La Opinion, kung saan kinilala na nga siya bilang si Invasor Nocturno or the Night Invader. Sinubukan niya pang tumakas, tumakbo at magnakaw ng sasakyan, but eventually mga taong bayan po ang nakahuli at bumugbog sa kanya bago siya nakuha at naikulong ng mga pulis. Sa unang court appearance niya noong July 22, 1988, itinaas ni Richard yung kamay niya habang may drawing ng pentagram at sumigaw ng Hail Satan. Both sides prepared for a long and exhaustive trial. Returning to his cell at the county jail, Ramirez reminded the court where his real allegiance lay. Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! By September 20, 1989, he was convicted of all 43 charges, including 13 counts of murder, 5 attempted murders, 11 sexual assaults, at 14 burglaries. Ang dami, Diyos ko. During the penalty phase, sinentensyahan siya noong November 7, 1989 ng death penalty through California's gas chamber. Pero parang wala lang sa kanya dahil sinabi pa niya sa press na big deal. Death always went with the territory. See you in Disneyland. Sabi niya pang ganyan. Big deal. Death always went with the territory. I'll see you in Disneyland. Sa maniwala kayo at sa hindi, habang nasa kulungan si Richard, may mga fans pang nagpapadala sa kanya ng sulat at bumibisita sa kanya. By October 3, 1996, isa sa mga fans niya na si Doreen Lee Oy, yung pinakasalan pa niya habang siya ay nakakulong sa San Quentin State Prison. Ang weird na may fans, no? Baka satanista rin sila. Pero sabi ng mga matatanda, kahit masamang damo, mamamatay rin. Dahil pagdating nung June 7, 2013, at the age of 53, namatay siya due to complications secondary to B-cell lymphoma. Para sa akin, nakakagalit pa rin na bago pa man siya namatay sa pamamagitan ng sentensya sa kanya, ay namatay na siya due to natural cause. I don't think that the punishment he got is enough to pay for all the lives that he had taken and ruined, and all the trauma that he created. Idagdag pa na ni minsan sa pagkakakulong niya ay hindi siya nakitaan ng pagsisisi, walang remorse na tinatawag sa mga krimen na ginawa niya. Alam ko mahaba yung kwento natin na to, no? Pero salamat ng marami sa pakikinig niyo po. Hindi ko siya pwedeng i-cut eh. At para sa ating question of the day, kung bibigyan ka ng 10 milyon para pakasalan yung mga taong may history ng serial killing, tatanggapin mo ba? So yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang ating kwento.